tiles. Yun, may nagluluto na naman ng popcorn. Ang atin pong mga kapatiran sa Payatas ay kayo na pa po nakapagsimula. At siguro sa atin pong mga kapatiran po sa Nasalaan ay kalagitnaan na rin ang kanilang gawain. Tayo po ay ngayon pa lamang nagpapasimula. Pero ganun pa man, muli, nais ko pong batiin kayo ng isang napakabiyayang umaga mga kapatid. Isang linggo na naman po ang nakalipas. Isang linggo na naman pinatunayan ni Lord ang kanyang kabutihan. Isang linggo na naman ipinaranas ng Panginoon ang kanyang kabutihan sa atin. Kaya huwag po tayong magsasawa na laging magpasalamat. Lagi po natin siyang bigyan ng napakahalagang oras sapagkat nais po ng Panginoon na manatili tayong naka-in-tune sa Kanya. At dahil po dyan, makikita po natin ang atin pong paglakad sa pananampalataya ay kumbaga sa tanim ay mula sa binhi, ito po ay magbubunga. So, muli tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa magandang panahon na ipinagkaloob mo po sa amin. Paunahan mo kami minsan pa, O Diyos, sa gawain ito. Ikaw ang maitaas. At nawa, Panginoon, ang mga salita na amin pong mapapakinggan ay tunay nga na mangusap sa amin. Hindi lamang sa araw na ito, kundi sa bawat araw na pinahihintulot mo na lumakad kami, Panginoon, na meron pong kalakasan, meron pong buhay. At kinikilala po namin, Panginoon, na kung wala ka, wala kami, O Diyos. Ay pagkaloob po namin, Panginoon, ang karapat-dapat na pagpapasalamat sa umaga dito. Karapat-dapat na pagpupuri sa umaga. Karapat-dapat na pagsamba. Patuloy mo po kaming turuan, O Diyos, na manatiling nagtatapat sa iyo. Maratnan mo kami, Panginoon, na laging nagtatapat, laging nananampalataya, laging nagtitiwala. Sa kabila, Panginoon, ang mga nararanasan namin sa aming kapaligiran, hindi pa rin, Panginoon, mapapalitan ang magandang layunin mo sa aming mga buhay. Hindi man namin, O Diyos, lubos na maunawaan ang mga nagaganap. Ngunit kami po'y magtitiwala at patuloy na aasa na habang kami, Panginoon, ay kumakapit at tumatayo sa katotohanan, hindi mo kami, Panginoon, ipahihiya. At patuloy mong kakatagpuin ang amin pong hindi lamang pisikal at material na pangangailangan. Lalo't higit, O Diyos, ang espiritual na pangangailangan. Sapagkat hindi po kami mabubuhay, Panginoon, kung wala ang pagkain ng aming kaluluwa. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pauhawan at kasabikan at higit sa lahat ang pagnanais na kilalanin ka pa, Panginoon. Muli, salamat o Diyos, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang mga sandali pa na gagamitin po namin. Sin mo po ang mga kapatid po namin, anuman ang kanilang kinalalagyan ngayon, anuman ang kanilang kinakaharap o Diyos. Ikaw ang magpaunawa, Panginoon, na ikaw ay tapat, ikaw ang Diyos na di kailanman magkukulang, ikaw ang Diyos na hindi kailanman magkakamali. At ang kahatulan mo, Panginoon, ay laging ayon sa iyong kabanalan. Kaya, dinggin mo, O Diyos, ang aming pong pagsamo sa umaga. Mangusap ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan, gamitin mo lamang po ang iyong lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. Paunawa mo po ito, Panginoon, sa kanilang mga puso, sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Kami, Panginoon, ay lubos na magtitiwala na hindi kami kailanman pagkakaitan
ng kahabagan mula sa trono ng Panginoong Hesus. Salamat po, O Diyos, purihin ka sa pangalan mo lamang, Hesus. Amen. Noong nakarang linggo ay tinalakay po natin yung pauna patungkol po doon sa tema po natin, patungkol po doon sa more than just a label. Kung maaari nga sana ma-flash dyan yung ating pong tema. So as for everybody to be aware of our theme. Ang ating pong tema ay hinango po natin sa aklat po ng Roma, Kabanatang 2, talatang 28 at 29, pero magsisimula po yun sa 17. At nabasa nga po natin ito, mga kapatid. At binanggit ko po, mga kapatid, nung linggo, patungkol po doon sa una ay ang pagkakakilanlan. Ano ba yung level? Ano ba yung label? More than just a label. Ang sabi po natin, ito po ay higit pa sa tatak, higit pa sa pagkakakilanlan. No? Kinuha po natin ang mga parallel na mga talata. Una sa 1:1-12, tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng karapatan. Of all the things that God gave us, one is outstanding. Hindi po yung mga answered prayers lang. Dahil kahit naman yung mga tao hindi katulad natin sa pananampalataya, I believe that all of them are also praying. And God, in some mysterious way, answered those prayers. Hindi lang naman mga born again ang kinakatagpo ng Diyos sa pananalangin. Ganoon kabuti ang Diyos sa lahat ng kanyang mga yun. Pero higit pa doon, mga kapatid, dahil nga, sa lahat, ang sabi po ng Biblia, sa lahat ng mga tumanggap sa Kanya. Pag sinabi po natin tumanggap, hindi po ito reserve na pagtanggap. Okay? So kapag binigyan po kayo ng isang bagay, lalong-lalo na kung ang nagbigay sa inyo ay mahal ninyo sa buhay, hindi ho ba kayo lubos na magpapasalamat? So, more than, ulitin ko, more than sa lahat na natanggap natin sa Panginoon. Tinanggap ko si Lord way back 1985. Kung 85 ko tinanggap ang Panginoon, yung transformative na pagkilos ng Panginoon sa akin, hindi po siya naging smooth. No? Hindi po katulad ni Pablo, nang tanggapin niya ang Panginoon, dire-diretso siya. Okay? Wala pong milagro, wala pong himala nung tanggapin ko ang Panginoon. Pero, as the days went by, habang ang panahon ay lumalakad, nakikita ko yung struggle. Bakit struggle? Nung hindi ko pa kilala ang Panginoon sa katuturan ng pagiging kilala, dahil tinanggap ko ang Panginoon. Nung tanggapin ko ang Panginoon mula sa dating buhay ko, nagkaroon na po ng struggle sa akin. Inner struggle. Ano ibig sabihin? Meron nang umuusig sa konsensya ko. Hindi ko na pwedeng gawin ang isang bagay na walang maliit na tinig sa likuran ng aking utak ang nagsasabi na hindi mo dapat gawin, hindi mo dapat ginawa, at bakit mo ginagawa. Hindi katulad noon na okay lang magmura. Televised pa nga eh. At yung mga mahilig magmura, pansinin po ninyo. Pansinin po ninyo kung nagmumura pa rin kayo. Lalo pag nadudulas kayo, nagmumura kayo. Lalo pag masama ang loob, masama ang loob ninyo. At higit sa lahat, kapag nagagalit kayo, nagmumura kayo. Pero nung nabasa ko ang Biblia, mga kapatid, ewan ko na kung nabasa niyo po ito, no? But I hope and I presume na nabasa niyo po ito. Dahil meron pong sinabi ang Biblia patungkol po sa ating pong mga sinasalita.
malinaw po na sinasabi ng Biblia. Sabi po doon sa Mateo 12:36. Okay. Kapag ikaw ay binago na, kapag ikaw ay tumanggap na, I hope alam natin nung tinanggap natin si Lord. I hope all of us are very much aware kung ano ang mangyayari. Dahil binanggit ko po nung nakaraan dito, no, Miyerkules po yata yun, nung nakaraang Miyerkules. Na nung tinanggap mo ang Panginoon, bago mo tinanggap ang Panginoon, may plano ka na ba? Kasi kung nung tinanggap mo ang Panginoon, doon ka palang magpaplano, medyo magkakaroon po tayo ng problema. Okay. So I would like to just read this to you. English nga lang po ito, but allow me, Tagalogin na lamang po natin. In Matthew 12:36, ito po ang sinasabi, "But I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken." Sa Tagalog, at sinasabi ko naman sa iyo na ang bawat isa ay magbibigay sulit sa araw ng paghuhukom sa bawat salita na kanilang sinambit ng walang pag-iingat. Alam nga naman, nagmura kayo, nag-iingat kayo. Walang nagmurang nag-ingat. Nagmura ka dahil hindi ka nag-ingat. Maring mababaw lang itong sinasabi ko dahil mas malalim pa po ang ibig sabihin nito. Binabasa kasi natin to in English or tinatranslate natin to in Tagalog. But the original Greek language, mas malalim po ang ibig sabihin. No? Kaya nga po, binibigyan tayo ng pagkakataon habang tayo ay nabubuhay to see the big difference, not to see the big one, the big difference. Ano yung difference na dapat nating makita? Na kapag ikaw ay nakipag-isa sa Panginoon, hindi na ikaw ang may kapamahalaan sa sarili mong desisyon. Nung wala ka sa Panginoon, you will decide for yourself. Nung wala ka sa Panginoon, magdidesisyon ka ng walang paabiso o walang pagpapahalaga sa loobin ng Panginoon. But you will just surely and definitely decide because of the situation or because of the necessity of making a decision. Pero sabi po ng Biblia, kaya nga po, nung mabasa po natin ang Juan 1:12, may karapatan tayo. At ito ay reinforce pa. Pagdating po na sa 2 Corinthians 5:17, ang sabi doon, ang sino mang nakipag-isa sa Panginoon ay isa ng bagong nilalang. Ang pagiging bagong nilalang, hindi lang po siya nangyari nang tinanggap mo ang Panginoon. Tapos na. No, progressive po ang pagiging bagong nilalang. Ano ibig sabihin ng progressive? Tuloy-tuloy. Time will definitely go by. Hindi mo siya pwedeng harangan, hindi katulad ng tubig. Pwede kang gumawa ng dam at may ipon ng tubig. But there are times na yung dam cannot hold the water. Kapag nag-overflow, dahil nga sa sobrang ulan, nag-overflow. No? Pero iba ang paraan ng Diyos sa paghawak sa ating pagkatao. Kaya dapat mong isuko yan sa Panginoon on a daily, 24/7 basis. Kaya yung pagdedesisyon mo ng tanggapin ng Panginoon, actually, that is the most critical of all the decision that you will be making or that you have made. Nung tanggapin mo ang Panginoon, sapagkat tinanggap mo ang lahat-lahat. Tinanggap mo ang lahat-lahat. Nang tanggapin mo ang Panginoon. Kung talagang naiintindihan natin, in its real essence, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagtanggap sa Panginoon? So, behold, the new or the old has gone. Ang dati mong buhay ay mawawala na or nawala na. At ang bagong buhay ay
dumating na o nagsisimula na. So on that regard, on that note, let me just reiterate it further. Kailan mo mapapanatiling laging bago ang isang damit? Meron kayong paraan ng pagpapanatiling bago sa isang damit. Pagkatapos mong hubarin, kung maaari, lalabhan. At pagkatapos mong labhan, plantsahin. At pagkatapos mong plantsahin, ilalagay mo sa isang magandang lalagyan. Hanggang maaari, hindi mo papayagan na itong damit na ito, lalong-lalo na kung mahal ng pagkakabili mo. Gusto mo na ang damit na ito, matagal mong magamit. No? Kung sa material na bagay o sa physical na bagay, madali nating sabihin yon. Ngayon, dalhin po natin sa medyo malalim. Dalhin po natin sa spiritual na kalagayan. Paano mapapanatili ng Diyos ang pagiging bago mo? Walang problema yun sa Kanya. Ito ang medyo tanong sa atin. Paano mo laging susundin ang Diyos para ikaw ay manatiling bago? Gusto ng Diyos na lagi kang bago. At gusto ng Diyos na ang bawat umagang dumadating, sa bawat umaga na tayo ay nagigising, walang magkaparehong umaga. Naalala niyo yung illustration ko? Hindi mo pwedeng tungtungan ang tubig ng ilog ng sapa ng 2 ulit. Laging isa lang. Bakit? Passing ang tubig. Passing. So yung tubig na tinapakan mo, hindi na yan yung tubig na tatapakan mo sa susunod. Tuloy-tuloy yan. At walang ilog na pabalik ang daloy. Ang lahat ng daloy ng tubig ay forward. 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 Kaya ginamit na ilustrasyon yung water or yung alon na being tossed by the wind. Ganon-ganon yun eh. Hindi yun ang gusto sa atin ng Panginoon. Napansin ko nung ako'y tumanggap na sa Panginoon, ang hirap ng gumawa ng kasalanan. Although, nakakagawa pa rin ako ng kasalanan. Napakahirap. Kasi meron nang pumipigil sa iyo eh. Meron nang nagre-restrain sa iyo. Na hindi mo pwedeng gawin ang isang bagay ng tulad ng dati na ginagawa mo ang isang bagay ng walang pakundangan. And that is what made you different. And that is what made us different among the rest. If it is God, the one who controls us, kung siya ang pumipigil sa atin. Minsan anong ginagawa natin, di ba nagpupumiglas tayo? Ginigiit natin yung gusto natin. Pero habang ginagawa po natin yung paggigiit ng gusto natin, lalo lamang po tayong napapalalim. Just like, sino po dito nakatapak na ng kumunoy? Alam niyo ba yung kumunoy? Sa English ay quicksand. Quicksand, na kapag natapakan mo yun, the more na gumagalaw ka, the more na hinahata ka pababa. Naranasan niyo bang makumunoy? Anong sitwasyon sa anong sitwasyon ngayon na meron kayo na parang kumunoy? The more na nag-i-struggle ka, the more na gusto mong makaalis, the more na hinahata ka. I know you can relate with me. We may vary from situation or from experiences. We may vary, of course. No? But just the same, all of us have experiences, good or bad experiences. And God sometimes will allow that bad times to happen to you so as for you to reconsider and better appreciate what good times means. Kung hindi ka pa nakakaranas na mabigo, hindi mo maintindihan ang salitang tagumpay. Ngunit kung lagi na lang tagumpay ang inyong mararanasan at bigla ka nakaranas ng pagkabigo, magpapakamatay ka. Magbibigti ka. Iinom ka ng sangkatutak na Coca-Cola. Para matagal mamatay. Kasi lason yan eh.
All soft drinks are lason. Sa isang tao, para mamatay sa Coca-Cola, kailangan mong uminom ng 15 bottles. Mamamaalam ka na. Subukan nyo. Subukan nyo. Kasi nung likhain tayo ng Panginoon, uulitin ko po mga kapatid, when God created us, yung pagkakalikha sa atin ay perfect in a sense. Because why? God is perfect. God is perfect. So yung pagkakalikha po sa atin, wala pong mali dyan. Nung una, si Adan, nung ginawa ng Panginoon, walang kasamang sakit. Si Eva, nung kinuha kay Adan, dahil walang sakit si Adan, of course, wala rin sakit si Eva. Walang mahahawa eh. Di ba? Kapag nagkaroon ka ng blood transfusion, yung pinagkunan mo ng dugo ay may problema sa dugo o hindi kaya ay infected na ng kanyang dugo, yung dugo na naisalin sa iyo will also infect your blood. Okay? So, tandaan po natin yon. When God created us in His image, hindi po natin pinag-uusapan po dito yung mga defects. We will never talk about defects when God created man. No defects. At kung titingnan po ninyo, yung natural flow o the natural law ng paglikha ay sa pamamagitan na ng procreation. Andyan pa ba kaya? Ano ibig sabihin ng procreation? Magbubuntis ang mga babae. Babae lang ang nagbubuntis. Sapagkat yun ang disenyo ng Panginoon. Kaya nga tayo nagkakaloko-loko na dahil we try to alter. Dinidistort natin yung diretsyong pagkakalikha ng Panginoon. Okay, take this into consideration. Nung ako'y pinanganak, kailangan ko munang ma-hibernate. Kailangan kong mabuo sa loob ng tiyan. Sa loob ako ng tiyan binuo, hindi sa test tube. Sa loob ng tiyan. Yun ang proseso eh. Yun ang proseso. Ang kaibahan lang mga kapatid, si Adan at si Eva, nung nilikha ng Panginoon, hindi po sila dumaan sa pagiging sanggol. Kaya iba ang creation ni Adan at ni Eva sa creation po natin. We are created through procreation. Procreation. Dalawang tao kailangan magliig at magbunga ang kanilang pagliliig. Walang depektong pinag-uusapan ha, hindi tayo nag-uusap ng baog. Hindi tayo nag-uusap ng baog. Sapagkat doon sa halamanan ng Eden, nung magkasala ang una nating magulang, hindi sinabi ng Panginoon dahil nagkasala ka, hindi ka na manganganak. Baliktad. Pansinin po ninyo, ang sabi niya sa babae, sa panganganak. So, itinadhana ng Diyos na ang natural na nilikha niya na walang depekto ay magkaanak ng walang depekto. Okay? Pero, meron pong kapalit. Maghihirap na yung manganganak. Subukan yung manganak ng magtanim ng kasalanan sa puso ninyo. Manganganak yan, sabi po ng Santiago. At kapag yan ay nagbuntis, yan ay magdudulot sa iyo maghahatid sa iyo sa kamatayan. You will be dragged by the temptation. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang pagkakalikha sa iyo ay hindi po aksidente. Ang pagkakalikha kay Adan at kay Eva ay ayon sa karunungan ng Panginoon. At ang karunungan na yan, nataglay ng tao, taglay po yan ng tao. Kasi ang unang tagapagturo o ang unang naging tagapagturo ni Adan ay walang iba kundi ang Diyos. Walang paaralan noon. But take this, si Adan meron ng taglay na
karunungan. Hindi tinuruan si Adan kung paano magbigay ng pangalan sa mga hayop. Adam knew exactly how to give names to animals. Why? Sapagkat yun ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos na maging maayos ang buhay mo. Katulad ng plano niya kay Adan at Eva, maayos ang lahat. Pero dahil meron pong kapangyarihang kumilos sa labas ng kanilang relasyon, sometimes, mga kapatid, sometimes you can control yourself. But most often, you have no control of outside things that will happen to you. Hindi mo kayang kontrolin yun. Ang gusto ko lamang pong ipakita dito, yung orihinal na pagkakalikha ng Diyos sa atin, hanggang sa nahulog sa kasalanan ng ating mga magulang. And because of that fatal and universal fall, universal nga po yun, wala pong lugar sa buong mundo na hindi covered ng kasalanan. Lahat po ng lugar ay covered ng kasalanan. And that's why, wag na kayong magtaka kung bakit dito sa Pilipinas maraming bakla. Pagdating po sa Japan, marami rin bakla. At isa lang ang kilos nila. Buti sila nagkakaisa. Merong mga Kristiyano dito sa Pilipinas, may Kristiyano sa ibang bansa, may kayo pa sila ng kilos. O mas matino pa pala yung mga bakla. Kasi nagkakaisa sila eh. Pareho sila ng tono ng boses. Pero bang bakla na magkaiba ang intonation ng kanilang boses? Tanong niyo si Emerson, alam ni Emerson yun. Si Jolo, alam din ni Jolo yun. Pareho ang kembot ng balakang ng bading. Walang hindi magkaiba na kung bating, maata mo sa pagkilos. Di ba, Alex? At kahit na anong tago ng isang tao, kahit na anong pag-alter niya sa kanyang katawan, still, there is no replacement. There is no denying na ito ang pagkakalikha sa iyo ng Panginoon. Kung lalaki ka, lalaki ka. Kung babae ka, babae ka. There is nothing in between. Except kung ipupus mo. Kung igigiit mo, mangyayari nga. But remember, nasabi po sa Ecclesiastes, sabi po ng isa sa pinakamatalinong tao, habang ikaw ay bata, sabi niya, gawin mo lahat ng iyong ninanais. Pero ipinapaalala ko sa iyo na pagkatapos niyan, ikaw ay haharap. Sabi dito sa Ecclesiastes 11:7, light is sweet, and it pleases the eyes to see the sun. However, many years a man may live, let him enjoy them all. Kaano man kahaba ang iyong pagiging buhay, you enjoy it. Ano ibig sabihin ng enjoy sa Tagalog? Sikapin mo na tanggapin ito ng merong kasiyahan. Okay? Why? But let him remember the days of darkness, for they will be many. Gusto nyo ng pabalbal na translation ito? Mas marami ang kamalasan kaysa kaswertihan. However, sabi doon, many years a man may live. Tatagal ang buhay niya. Yes! At kailangan niyang maging masaya. Bakit? Kung wala kang naipong saya, anong gagamitin mo kapag panahon na ng kalungkutan? Wala kang fallback. Wala kang outfall. No?
Alalahanin, sabi ng matalinong tao, but let him remember, alalahanin mo to, the days of darkness, dadating ang kamalasan, darating ang maraming suliranin, dadating ang maraming bagay na hindi mo inaasahan, na hindi mo gusto. Mas marami yun. For they will be many. Sabi niya sa verse 9, be happy, young man, while you are young, sa mga kabataan. Maging masaya kayo habang kayo ay bata. And let your heart give joy in the days of your youth. Yung tibukin o passion ng iyong pagiging bata, samantalahin mo. Habang ikaw ay bata. Bakit? Tatanda ka rin eh. Sabi doon, follow the ways of your heart and whatever your eyes see. Babalansin po natin ito, no? Kung anong tibukin ng puso mo, gawin mo. At kung anong makita ng iyong mata, kunin mo. Yun ang sabi, ha? Ito po ang pambalanse. But know, K-N-O-W, no, alamin mo, dapat mong malaman, that for all these things, sa lahat ng bagay, God will bring you to judgment. Una sinabi niya, anong tibukin ng puso mo? Sundin mo. Ano ibig sabihin? Kung mali ang tibukin ng puso mo, huwag mo sundin. Pero kung tama, sundin mo. At huwag kang papigil. Ang tawag doon ay passion. Ang tawag po doon ay desire. Your heart's desire. No, delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. While you are still young. Why? You have the energy, you have the vitality, you have the strength, you have the capacity, you have the capability, and you have everything as far as youth is concerned. But remember, pagdating mo po ng 40, hindi ka na youth. Matanda ka na nun. Like me, going 63 na po ako. But know that for all these things, God will bring you to judgment. So then, banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body, for youth and vigor are meaningless. Yun ang obserbasyon ni Solomon. Na kung tutuusin, ang lahat ay mauwi sa wala. Sa anong ibig sabihin? Kahit anong yaman mo, wala kang madadala ni maliit na bagay. Ang laki ng bahay mo kapag nilibing ka, 2 feet by 6 feet. At nakalagay ka sa mausoleo, pero mabubulok din ang katawan mo. Ayan. Now, gusto ko pong dalhin kayo sa karugtong po ng ating pag-aaral. Turn your Bibles with me to the book of Philippians. Second Sunday po natin ngayon, mga kapatid. Philippians chapter 3. Remember, ang ating pong tema ay more than just a label. More than just a label. Ang title po natin anong tawag mo sa iyong sarili? Paano masasabi na isang tao ay Pilipino? Halimbawa, dito sa Libtong, kinakasalubong ka, ito Pilipino to. Pango, very good. Survey says, tayo nasa family feud. Paano masasabi na ang kasalubong mo ay Pilipino? Paano ba natin bibigyan ng kahulugan ang totoong Pilipino at yung Pilipinong hindi totoo? Kaya nga merong naturalized Pilipino. Meron namang inborn Filipino.
Pero ano ba talaga ang ating dapat na makita? Paano mo masasabi na ang katabi mo ngayon ay tunay na Pilipino? Sige nga. Isa lang. Okay? Isa, kanina pa mo. Hindi mo matatangos ang ilong dito. Ha? Paano? Paano natin masasabi na isang tao ay totoong Pilipino? Hindi ba, paano ako Inglesero ko, hindi ako Pilipino. Kasi kaya ko kayo tinatanong dito mga kapatid, for us to broaden our knowledge and awareness, ano nga ba talaga ang Pilipino? Pag sinabi bang pamilya, ano ba ibig sabihin ng pamilya? Ang mag-asawa ba ay pwedeng tawaging pamilya? Ang isang tao ba na walang asawa ay masasabi mong may pamilya? Yung ulila, halimbawa, masasabi bang wala siyang pamilya? So, marami akong tanong. At alam ko naman na hindi kayo sasagot. So, allow me to read this. Philippians chapter 3, verse 1. Finally, my brothers, rejoice in the Lord. It is no trouble for me to write the same things to you again, and it is a safeguard for you. Tingnan niyo si Pablo, marami itong gawain eh. Hindi lang po siya pastor. Siya po ay misyonaryo. Siya po ay nagtatanim ng mga iglesia. Siya po ay nagtatrabaho. Hindi po siya pabigat sa church. Hindi po siya umaasa sa tithes. Hindi po siya umaasa sa sweldo ng kayang ibigay ng church. No, hindi po siya ganon. Nagtatrabaho po siya. He's a tent maker. So much so na si Pablo, bago siya, kahit na siya ay tent maker, lahi po siya ng mayaman. Wala akong pareseyong mahirap. Lahat po ng pareseyong mayaman. Lalo kapag ikaw ay bahagi ng Sanhedrin. Ang mga senador, mga kongresista, mayor, vice mayor, governor, wala pong mahihirap dyan. Lahat po yan mayayaman. Doon ako nagtataka eh. Watch out for those dogs, those men who do evil, those mutilators of the flesh. Verse 3, for it is we who are the circumcision. Diba binanggit po natin noong nakaraang linggo regarding circumcision? It is a process by which the foreskin is removed from the private part of a man. No? Lalaki lang po ang tinutuli na meron pong pinuputol. Okay? Bakit nahingiti ang iba sa inyo? Para nag-iisip kayo, meron ba akong dapat na malaman? Kasi I can sense na may naglalaro sa isip ninyo. O maaaring nagdududa na kayo. Tama ba ako? O, hindi ko na yan palalawakin pa. Settle nyo na yan. Sabi nga ni Bongbong Marcos, problema nyo na yan. It is we, sabi doon, who are the circumcision. Gaano kahalaga ang circumcision sa kanila? Napakahalaga, mga kapatid. We who worship by the Spirit of God. Napakahalaga sa kanila nun. Who glory in Christ Jesus. Napakahalaga sa makabago na ngayon. Sa kanila. Kasi New Testament na eh. And who put no confidence in the flesh. Hindi na sila nagpapatangay sa silakbo ng tawag ng laman. No confidence in the flesh. I have more, sabi niya. Kung itong mga taong to nagmamalaki sa mga bagay na binanggit ko, ano sabi ni Pablo? Marami ako niyan. Tingnan nyo. I have more. Circumcised on the 8th day. Tinuli ako nung 8 araw. Hindi ko na lang tatanungin yung mga kalalakihan kayo nung kayo tinuli. Tsaka magkakaiba-iba tayo. At anong mga materialis ang ginapalakol ba? Itak ba? Machete ba? O simpleng blade?
At natawa ang mga kababaihan. Kaya, problema nyo na yan. Mag-usap na lang kayo mag-asawa mamaya. Binibigyan ko lang kayo ng idea. 8 days after na ipinanganak ang lalaki sa kanila, dapat tinutuli na. Okay? Hindi lang siya tinuli sa ikawalong araw. Of the people of Israel. Of the people of Israel. Hindi sinabing of the people of Jews. Of the people of Israel. Tingnan nyo iba yung Jew, iba yung Israel. Pero balansin po natin yon. Okay? Of the tribe of Benjamin. Ano ibig sabihin ng tribe of Benjamin? Ang kauna-unahang hari ng Israel ay mula sa lipi ni Benjamin. Sino yon? Si Saulo. So, ibig sabihin, merong K yung kanyang pinagmulan. Of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews. Ayan a Hebrew of Hebrews. Tingnan niyo yung mga salita ni Pablo kasi niyayabangan siya ng mga to ng mga tao doon sa Pilipos. Hebrew of Hebrews in regard to law, kung ang pag-uusapan ay kautusan, Pariseyo. Ano ibig sabihin yan? Mga kapatid, sila po yung nag-iingat ng kautusan. Pinagkatiwalaan ng kautusan. Okay? So kung pag-uusapan ay kautusan, Pariseyo siya. Kung ang pag-uusapan naman ay zeal, pagiging marubdob, anong ginawa niya? Kanyang inuusig ang iglesia ng Diyos. Persecuting the church. Pumapatay siya at nananakit siya para ipakita yung kanyang pagiging marubdob. Pakita na kung kayo masipag, mas masipag ako sa inyo. Kumbaga, tinataas pa niya yung sarili niya kung tutusin. As for legalistic righteousness, ayan, yung puntong legal ng pagiging makatuwiran, mga kapatid, sabi niya dito, faultless. Wala kang maipipinta sa akin. Ganon katindi si Pablo. Verse 7. But whatever was to my profit, anuman ang mga dapat na maging kapakinabangan ko, sa mga bagay na binanggit ko, itinuturing ko itong kalugihan. Bakit? For the sake of Christ. Yun ang totoong Hudyo. Paano natin masasabi ng totoong born again? Base sa standard na yan. Itinuturing ni Pablo na ang lahat ng kanyang kapakinabangan, sa lahat ng binanggit niya, kung siyang tatanungin, noon, tinatanggap niya yon at nagamit niya yon. Na-avail niya yon. Pero nung makilala niya ang Panginoong Jesucristo, ang lahat ng iyon ay itinuring niyang kalugihan. Baliwala. For the sake of Christ. What is more? Ano pa? I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus, my Lord. Hindi siya titigil at hindi siya kailanman magbibigay ng pahinga para lalong kilalanin si Kristo Jesus. Kaya nga progressive Progressive. Hindi ka dapat kontento lang na tumanggap ng 1985 tapos na. No.
Ang sabi po ng Mateo, sa pamamagitan ng bunga, makikilala mo ang for by their fruits you shall know them. Makikilala mo sa pamamagitan ng bunga sino ang totoong Christian. Yung totoong Christian, makikilala mo sa pamamagitan ng bunga. So, imposible na ikaw ay Christian, wala kang bunga. At hindi kayo papayag na kapag nagtanim kayo, at alam niyo na itinanim ninyo may kapasidad na magbunga, katulad ng nangyari kay Jesus. Gutom na gutom siya, habang sila'y nasa daan, nakakita siya ng puno ng bayabas. Di ba? Ha? Di ba sabi ng Biblia, nakakita siya ng puno ng bayabas? Tumakbo si Jesus. Paborito niya yung bayabas eh. Asim na siya eh. Pagdating niya doon sa may puno, sabi niya, bakit panay dahon? Wala nang bubot, panay dahon lang eh. Sabi niya, sumpain ka. Hindi ka na kailanman mabubuhay. Ano nangyari doon sa bayabas? Naging santol? Baka tanggapin niyo yung bayabas, hindi ho bayabas. Apple. Anong puno yon? Nagduda pa. Igos? Igos? Diyos ko, sinagot nila. Nagduda pa kayo? Panay dahon. Maraming Kristiyano ngayon, ang daming activities, ang daming affiliation, ang daming seminar, prayer meeting pa nga, umiiyak pa nga eh. Oh, Lord, patawad mo po ako, Panginoon. Lord, hindi na ako uulit. Dahon. Panay dahon. Ang kailangan ng Diyos, natural kailangan ng magdahon. Pero tingnan niyo mga kapatid, ang ano ba yung prutas na yung kinakain ko pag summer? Sinikwelas. Ang sinikwelas, pag wala pang bunga, punong-puno ng dahon. Pero kapag may bunga na, wala ng dahon. Panay bunga! Ayoko sanang sumigaw eh. Kasi pinapanood ko yung video ko ba? Sino ba kaaway nitong pastor neto? Sigaw ng sigaw. Hindi ko banayad na lang. Kaya pinipilit ko maging banayad. Pero kailangan ko talaga sumigaw! Hindi ka pwedeng tawaging Christian kung ang dami mong activities. Yung totoong Christian, kung marami ka activities, marami kang seminar na pinupuntahan, masipag ka sa church, ang sipag-sipag mong umupo sa church. Ano pa? Ang dami mong mga ministries. Ang sipag-sipag mo, pinapatay mo na yung sarili mo. You are busy with the kingdom and you don't have time with the king. Ikaw ang mahalaga kay Lord. Ikaw, hindi ang ministry. Ikaw muna. Kung ikaw ay tinuturing na mahalaga ng Panginoon, itinuturing mo bang mahalaga sa iyo ang Diyos? Kung mahalaga sa iyo ang Diyos, you will not go after for blessings only. Because there are times, mga kapatid, na nananalangin tayo and yet hindi dinidinig ang ating panalangin. God operates not on the level of our thinking. Gumikilos ang Panginoon hindi sa level o antas ng ating kaalaman. Kanya si Job, wala na siyang hahanapin pa. Ubod ng yaman, iginagalang sa komunidad, maraming hayop,
Marami siyang inaalagahang hayop. Meron siyang 10 anak. Meron po siyang magandang asawa siguro. Kasi magaganda yung anak niya eh. Okay? At hindi lang yon. Isa siyang itinuturing na elder o matanda sa komunidad. Ay, sabihin ng matanda, full of wisdom. Pero pinahintulutan ng Panginoon si Satanas na, o sige, tinanong pa nga si Satanas, napansin mo ba si Job, yung aking lingkod? Isa sa mabuting tao. Kinamumuhian niya ang masama at wala siyang kapintasan. Anong sabi ni Satanas? Sabi mo yan, pero subukan mong paranasin siya ng kamalasan. At tingin ko, susumpahin ka niyan. Sabi ng Panginoon, sige, gawin mo lahat ng gusto mong gawin sa Kanya. Huwag mo lang siyang papatayin. Hindi hawak ni Satanas ang buhay mo. Pero pwede niyang impluwensyahan ang buhay mo. So mag-ingat ka kapatid. Hindi dahil mayaman ka, lahat okay. Sabi nga din ng Ecclesiastes, know for certain the days of darkness will surely come and they will be many. Maraming pagkakataon na dadanas ka ng kamalasan. So, ano pang sinasabi dito ni Pablo? I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord. Mas mahalaga ang mas mataas na antas ng pagkakakilala kay Kristo kumpara sa kayamanan o anumang bagay na mayroon si Pablo noong mga panahon na yon. Baliwala iyon kay Pablo nung masimulan niyang makilala at gusto pa niyang kilalanin ang Panginoon. At habang kinikilala niya ang Panginoon, the more na nagiging mas mahalaga ang karunungan na nagiging taglay ng tao sa pagkakilala sa Diyos. Yun po ang ating ipursu, mga kapatid. Be sure na kung ikaw ay Christian, ang dapat, ang slogan mo or motto mo is knowing Christ the more. Do not stop knowing Christ. Anong sabi niya? Greatness, dakila ang pagkakilala sa Diyos, ang kilalanin ng Panginoon. At dahil ginusto niya na makilala ang Panginoon, sabi niya doon, for whose sake I have lost all things. May kapalit. At yun ang isang bagay na kailangan mong desisyonan ng malalim, mga kapatid. The cost of following Jesus Christ. May kabayaran yan, mga kapatid. Hindi pinangako ang langit doon sa mga reliyoso, sapagkat ang langit ay para sa mga makasalanan. Wala hong mabuti sa langit, lahat po doon masasama. Now, eto mga kapatid, hindi naghihintay ang langit, pansamantala, intermediate heaven, sa mga taong gumagawa lang ng mabuti. Sa mga taong abala sa church, hindi po. Ang langit ay inihanda ng Panginoon doon sa mga makapagtitiis hanggang huli. Ano ibig sabihin nun? Hanggat buhay ka, kaya bang sumunod kay Kristo Jesus? Pagtitiisan mo yun. Hindi yung pagtitiis na wala kaming pagkain, wala kaming bigas, wala kaming ulam, wala kaming refrigerator, wala kaming aircon, wala kaming malaking bahay, wala kaming bankroll, wala kaming deposito sa bangko. Panay utang nga kami. Hindi yun. Iba ang hirap ng wala kang bagay sa material. Iba yung hirap ang wala kang Kristo. Iba yung hirap yun, mga kapatid. And for you to be an authentic Jew or Christian, not only you know Christ, be sure that you are faithfully obeying Christ no matter what. This is non-negotiable. Hindi mo ito pwedeng i-bargain. There is no bargaining when it comes to obedience.
full obedience is in full circle. It should come full circle. Whatever circumstances, whatever situation you are in, no, for our struggle is not against flesh and blood, but against principalities. Of course, definitely, ang kaaway, pipigilin ka niya. As much as possible for you not to follow Christ wholeheartedly. Ang pagsunod kay Kristo ay buong puso, kay tumanggap ka man ng pagpapala, kay hindi. Ngunit, walang sumunod kay Kristo na hindi po nakatanggap ng pagpapala. Sabi ni Pablo, nawala ang lahat sa akin. Ganoon katindi si Pablo. Hindi na baling hindi na ako maging Pariseo. Hindi na baling hindi na ako maging mayaman. Hindi na baling mawala ng kabuluhan ng aking mataas na pag-aaral sa paanan ni Gamaliel. Ang sa akin lang ay makilala ko ang Panginoong Jesucristo. Ganoon kahigpit, ganoon karugdog si Pablo pagdating sa pagsunod, paglilingkod sa Panginoon. Di baling mawala ang lahat. Hindi ko sinabing gayahin niyo si Pablo, ha? Because God will speak to your heart. Si Pablo yun eh. Kasi si Pablo, nang tawagan ni Pablo, sabi niya kay Ananias, go to that place and look for this man because he is now praying. And on a vision, in a vision, I allowed him to see you coming and praying over for him. Pumunta ka doon. Ito ang sasabihin mo, ikaw ang pinili ng Diyos at ito ipapakita ng Panginoon kung gaano ka maghihirap sa pagsunod sa Kanya. Tanong, mahirap ba yon kay Pablo marinig? Yung salitang, paano siya maghihirap? Mahirap ba yung kay Pablo? The answer is no. Why? Di ba sinabi natin kanina, as for zeal, faultless. Sanay siyang mahirapan sa pagsunod na inaakala niyang mabuti sa kanya. Akala niya mabuti ang pagsunod sa mga saserdote. Akala niya yung pagsunod niya sa reliyon makabubuti para sa kanyang pananampalataya sa Diyos at sa kanyang sarili. Pero napagtanto niya, nung makilala niya ang Panginoon, lugi pala ako. Wala pala akong magiging pakinabang dito. That's why nabuksan ang kanyang kaisipan. Yung kanyang pagiging Hudyo, bagamat hindi mawawala dahil ipinanganak siyang Hudyo. Ikaw ay Pilipino dahil ipinanganak kang Pilipino. That is true. Pero yung pagpapakita ng totoong Pilipino, problema mo na yan. In legal matters, you are indeed a true Filipino. But the way you act, your transformation would also tell whether you are a Filipino. Mga kapatid, tuloy po natin. I consider them rubbish that I may gain Christ. Knowing and gaining Christ is what really matters kay Paul. Ang timbangan ito, posisyon, Pariseo. Anong nakapaloob sa pagiging Pariseo? May kaya, may autoridad, may katatayuan sa sosyedad. Ito yung mga elite. Ito ang timbangan eh. Ito yung bahagi. Ito yung isang bahagi ng timbangan. Kristo. Kristo. At habang kinikilala niya si Kristo, bumibigat. Itong kayamanan, umaangat, ibig sabihin nagiging magaang. Yun po ang isang dahilan kung bakit tayo, minsan hirap tayo magdesisyon sa buhay natin. Kung ang konteksto ay pangangailangan. Natural, the human tendency is to produce para yung pangangailangan ay
mapunuan, di ba? Now, tanong, tatapos ba ang pangangailangan, mga kapatid? Tatapos ba ang pangangailangan ninyo? Ginagawa niyo naman ang paraan. That's why you work 8 hours. More than 8 hours because of the overtime. Hindi ko kayo sinisisi. Kaya nga binibigay ko lamang po yung sitwasyon, mga kapatid. Mahirap magdesisyon sumunod sa Panginoon. Dahil sinabi ng Panginoon, the cause of discipleship is, if anyone wants to be my disciple, anong kondisyon ng Panginoon? Deny yourself. Carry your cross. Follow me. 3 critical conditions that you must take into full consideration kung susunod ka pa ba. Kailangan mong itakwil ang sarili mo. Ano ibig sabihin? Gusto mo pero ayaw ng Panginoon. Carry your cross. Isa sa mga cross o yung bagay na nagpapabigat sa cross ay ang desisyon. Hindi po naging madali kay Kristo ang mamatay sa krus. He struggled for it. Bagamat alam niya na mamamatay sa krus, pero nung kunin niya ang anyong tao, hirap siya pagdating sa Gethsemane. Napuntahan ko na po yung Gethsemane, yung prayer garden ng Gethsemane. Alam niyo mga kapatid, habang nandoon ako sa may bakod ng Gethsemane, binubuhay ko sa aking balintataw yung panahon na nakaluhod si Kristo, agonizing in prayer and sweating like blood. Kung paano karugdog yung sinasabi niyang, Lord, sabi niya, Father, if thou art willing, kung nanaisin mo, kung luluobin mo aking Ama, iiwas mo ako sa sarong ito. See? Sabi ng Hebrews, si Jesus ay tinuksong katulad natin. Walang tukso na hindi dinaanan ni Kristo. Kaya nga hanggat maaari pagdating sa pangangailangan, kaya nga hindi na nag-asawa si Kristo eh. Nung namatay si Jose, naturuan si Kristo ng pagiging karpentero. At yun ang ipinamuhay niya sa kanyang mga kapatid. Pero nung sila ay nasa tamang edad na, nagpasya na ang Panginoon. Pagdating doon sa Matthew chapter 5, nung magsisimula na siya sa ministry, sumunod na siya sa Panginoon, sa Diyos Ama. Nagpabautismo siya, at dinala siya ng Espiritu sa ilang, at doon siya tinukso. Magsisimula na po ang kanyang ministeryo. Hindi na sa pamilya lang, kundi sa kabuuan ng mga lugar. Capernaum, Judea, Samaria, sa Jordan, at kung saan-saan pa siya, Bethsaida, napuntahan ko pong lahat yun, mga kapatid. Napakahirap. Pero meron kayong gustong sundan, magandang example o halimbawa na sundan natin si Kristo paano siya sumunod sa Diyos Ama. At doon ipinakita ang totoong pagkahudyo ni Jesus. Hudyo siya. Dahil inuuna niya ang kalooban ng Ama. Ang mga Kristiyano, ang mga born again, ang dapat inuuna ang kalooban ng Panginoong Kristo. Kung hindi ang kalooban ng Panginoong Kristo ang inuuna ninyo, ang tanong, Pastor, paano ko malalaman ang kalooban ng Panginoong Kristo? Exactly. Paano makikilala ang isang tao? Kausapin? Ano? Wala. Paano makikilala? Ano sabi ni Pablo kay Timoteo? You know the manner of which I lived. Bakit? Kasama niya si Timoteo eh. Gusto mo makilala ang tao? Samahan mo siya. Yun ang paraan ng pagtuturo kay Timoteo, aktual. Hindi siya tinuruan online. Ang mentorship kay Pablo ay kay Timoteo on hand o hands-on. Nakatira si Timoteo sa bahay ni Pablo. Kung nasaan si Pablo, nandoon si Timoteo. Kaya minsan nakulong si Pablo, nakulong din si Timoteo. Because gusto niyang makilala si
Pablo, gusto mong makilala ang Panginoon, anong gagawin mo? Wala nang ibang paraan para makilala mo ang Panginoon. Kasi hindi mo naman siya alam kung saan pupuntahan eh. Ay, pastor, alam ko, nasa church. Oh, come on. Dami kong... Sa Israel, ang daming church. Wala namang tao. Ang lalaki, ang gaganda, mga kapatid. Walang-wala ito. Toilet nga lang to. Ang lalaki, binastusan. Milyong dolyar. Andun ba si Kristo? Wala. Kaya nga, hindi mo pwedeng makilala ang Panginoon kung hindi ka nakikipag-isa sa Diyos. If anyone is in Christ. Kasi siya ang pintuan, the way, the truth, and the life. Do not be gullible. Huwag kang uto-uto. Specifically, sabi dito, thy word is the lamp unto my feet. Ano ba yung feet? Direksyon ang ibig sabihin yan. Gusto mong madiretso ang direksyon ng buhay mo? Word of God. The light unto my feet and the light unto my path. Lamp. Kasi sa konteksto ng mga Hudyo, ang lamp kailangan hindi namamatay. Tuloy-tuloy dapat ang ilaw niyan. Kaya lagi po nilang nilalagyan ng langis. Lamp para yung liwanag na maibibigay ng lamp, tuloy-tuloy din. You cannot walk straight consistently kung wala kang Word of God. Kahit anong galing mo, kahit anong books ang basahin mo, there is nothing in comparison sa Biblia, mga kapatid. Because the Bible is God-breathed. May hininga. Pag sinabing hininga, may buhay yan. Kaya nga sabi ng Hebrew 4:12, pakibasa nga sa Tagalog yung Hebrew 4:12, mga kapatid. Hebreo 4:12. Pakitayo, pakilakas. Ang salita ng Diyos ay buhay. 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 Ang salita ng Diyos ay buhay Yan. at mabisa, mas matalas kaysa sa alinmang tabak na sa magkabilahin ay talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Ayaw basahin ng tao ang Biblia dahil dito. Ano sabi doon? Ang salita ng Diyos ay buhay. Kagaya ng isang tabak na magkabila ay talim. So pwede siyang pumatay, pwede siyang bumuhay. At ano pa? Siya ang nakakataho ng balakin ng puso. Alam ng Biblia ang intensyon mo. Bago mo pabasahin ang Biblia, alam na niya ang intensyon mo. Kasi buhay ang salita ng Diyos. Pag salita ng Diyos ay buhay at binasa mo, mga kapatid, tinitiyak ko sa iyo, mararanasan mo ang sinasabi niyong buhay na salita. At yun ang isang palatandaan na ikaw ay totoong Kristiyano kung taglay mo ang buhay na salita. Bakit? Kailangan mo kasing ipasa yun eh. Walang Kristiyano hindi nagpapasa ng salita ng Diyos. Chismis nga, pinapasa nyo, ang galing nyo pa eh. May bawas na, may dagdag pa. May action pa.
Pero pagdating sa Biblia, tameme tayong lahat. Bakit? Nahihiya po ako. Eh. Diyos ko naman. Chismis na, hindi ka nahihiya eh. Tuwang-tuwa ka pa. Alam mo ba, yung kapitbahay namin, tayong dalawa lang. Sa totoo lang, sa'yo ko lang ito sinabi. Pinagmalaki mo pa. So back, balik po tayo dito. I consider them rubbish that I may gain Christ. Kalugihan kung hindi mo taglay si Kristo. Kahit mayroon ka, lugi ka. Sayang, kapatid, sayang. If you don't have Christ, you don't have everything. Or maybe you have everything. If you don't have Christ, still nothing. Nung nagsisimula pa lang po ako maging Christian, hindi ko po talaga naranasan magkaroon ng pera. Meron man, lilipad lang, hanggang sa dinala ni Lord Presi sa akin. Kasi meron akong pitaka, yung maliit, coin purse, bilog, maliit na nga, wala pang laman. Kaya nung makita yun ni Presi, nasa kabag-kabag naman itong tao ito. Napakahampas lupa na itong tao. Kaya ginagawa niya, hindi ko alam, nilalagay niya ng coins yung coin purse ko. Kaya malaking pagpapala sa akin si Presi. I consider them, sabi doon, rubbish. Ano ba yung rubbish? Basura. Alam niyo mga kapatid, naglilinis ko ako sa bahay noong nakaraan. Ang dami ko palang sapatos. Kaso lang yung mga paano niyo, paambato eh. Nilalapad. Ay ako, pitit yung ano ko eh. Sapatos ko, papagalan yung pa ako. Sabi ko, kaya ko ito ibibigay. Kasi December, i-dispose ko na po lahat ng mga sapatos ko eh. Kaya yung may mga sapatos dito, swerte nyo. Hindi na kayo mabibigyan. Yung mga wala, ay mas mapalad kayo sa swerte. Mabibigyan kayo. Ang daming gamit doon. Anyway, ito pa. And be found in Him, not having righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ. Yun ang ibig sabihin. Kung ilalapat niyo po yan sa 28 and 29 ng Romans chapter 2, ito po. Yan po. Dahil si Pablo rin naman ang nagsulat ng Roma. Hindi niya kinakailangan ang katuwiran na manggagaling sa tao. Ang hinahanap niya, ang nilulunggati niya, ay ang katuwirang magmumula sa Diyos. The righteousness of God. Kasi meron kasabihin na yung tao, napakamaprinsipyo. Maraming prinsipyo, baluktot naman. Ibang prinsipyo ng Diyos. At yun ang atin pong nasain, ang prinsipyo ng Diyos na umiral sa ating mga kapatid. Tuloy. Sabi dito, but that which is through faith in Christ, sa pamamagitan ng pananampalataya, the righteousness that comes from God and is by faith. The righteous shall live by faith. Romans 1:17. Nagsisimula sa pananampalataya at matatapos sa pananampalataya sapagkat ang mga makatwiran ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nung pananampalataya sa buhay ng Diyos, yun ang kaibahan mga kapatid. Kasi yung iba may pananampalataya sa punso eh. Ay, huwag kang maglalagay dito ng ilaw sa gitna ng kwarto. Kasi makikita ka ng puon. Makikita ka ng ginagawa. Ano ba yan? Sino po dito nagsasalita ng salitang opo? Ayun, si Presi. Kayo po nagsasalita ng salitang opo? Ayun, kasasabi ko na. Dito po nagsasalita ng salitang opo. Paliwanag niyo nga sa akin yung ibig sabihin ng opo. Ha? Sigurado kayo? Ay, yung salitang please, ano yun? Yung please, ano yun? Anong salita yun? Ano yung please? Sabi niya yung opo paggalak. Ay, yung please. Ano yun? Paggalang, di ba? O, ipaliwanag niyo sa akin, ano yung ibig sabihin ng opo?
Kung talagang Pilipino ka, alam mo dapat ang ibig sabihin ng opo. Dalawang salita po yan pinagdugtong. Yung opo. Kala nyo ganun lang ang opo. Sirit na. Sasalita kayo ng opo, hindi nyo pala alam kung ano ibig sabihin ng opo. Pero opo kayo ng opo. Ang salitang opo, ayon kay Gregorio Tolentino, isang paham sa pagsasaliksik ng salitang Tagalog, ang salitang yon ay o, puon. O, puon, pinagtugtong. Ang puon sa atin ay Diyos, puon o bathala. Ang yaman ng salitang Tagalog. At yun ang isang pagkakakilanlan kung totoo kang Pilipino. Alam mo rin dapat yung mga salitang ugat. Kasi kami noon, nabuhay kami sa mga pagkain ugat. Kamote, luyang dilaw, turmeric, ugat ng kugon, gabi, ano ba yung maliliit, patatas, yung marble, potato marble, singkamas. At the moment na nagsasalita kayo ng puon, hindi lang kayo basta-basta gumagalang. Kinikilala nyo ang Diyos o puon. Sa ibang salita, O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Sabi pa niya dito sa verse 10, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His sufferings, becoming like Him in His death. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, kung ikaw ay totoong mananampalataya kay Kristo, mga kapatid, ang pagkakaroon ng buhay at ang mabingit sa kamatayan, isa lang ang ibig sabihin niyan. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Taglay mo yan. Gagawin mo yan. Kaya against ako sa mga nagtuturo ng prosperity teaching, prosperity gospel. Kaya ka naghihirap kasi mababa ang pananampalataya mo. Kaya ka naghihirap kasi hindi ka nagbibigay ng tithes. Anong kaugnayan ng tithes sa buhay mo? Mga kapatid, gusto ko sanang ibahin ang ating pananaw pagdating sa pagbibigay ng tithes. Hindi ka nagbibigay ng tithes kasi gusto mong bigyan ng kaluguran ng Panginoon. Ang magulang, nung inanak kayo, wala siyang hinihingi sa inyong kapalit. Walang magulang, walang matinong magulang na maghihintay o hihingi sa iyo, mandatory, demanding kapalit. Hindi yan totoong magulang. Ang totoong magulang, gagawin niya yung kanyang mandato na pinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Mayroon man o wala. Igalang mo man o hindi. Yun ang konteksto ng magulang. Iba rin ang konteksto ng anak. Merong mandato ang Diyos sa anak. Basahin niyo po yung Ephesians, hindi ko na yan uulit-ulitin. Nandun po yan sa 10 utos ng Diyos. At hindi tayo nagbibigay sa Panginoon dahil gusto nating palitan agad. Walang kinalaman ang prosperity
o yung pagiging mayaman mo sa pagbibigay mo ng tithes. Kasi yung tithes, wala ka pang binibigay. Yun ay bahagi, kanya yun. Pagmamay-ari ni Lord yun. Yun ay katuruan sa mga Levita. And kung susundin mo yung kautasan ng Levita, malaya kang gawin. Pero sinasabi ko sa'yo, wala ka pang binibigay kung tithes lang. Kanya yun. You are just returning part of what you have to the rightful owner. Kaya nga tinuturo ng Biblia ay ano? Generosity. Generosity. Eh, pastor, di ba sabi doon, ayon sa itinatakda ng puso. Naranasan mo na bang umibig ng kalahati lang? 50% lang. Alam mo, si Dang. Dang, ilang porsyento ang natanggap mong pag-ibig ni Diyo? At natulala si Dang. Alex, ilang porsyento ng pag-ibig ni Dulce ang binigay sa'yo? Bakit nakaganon si Alex? Parang may lumilipad. Saan kayo nakakita ng romance novel o mga nobela, romance novel? Na sinabing, ang pag-ibig ko'y kalahati lang. Wala, di ba? Novel pa yan, ha? Walang pag-ibig na binibigay ng kalahati. At kapag sinabi natin tibok ng puso, meron bang kalahating puso? O yun ang sagot. Ang generosity ay buong puso. Hindi 10%. 10% lang yun at tithes. Nung magkaroon kami ng anak ni Presi, sinabi mo niya sa akin, oy, kalahating katawan lang ha? Yung kalahati hindi pwede. Nakakatawa, di ba? Pero simple lang. Hindi ka nagbibigay ng tithes. So sinasabi mo, ngayon, Lord, nagbigay ako ng tithes. Walang utang na loob sa'yo si Lord. At katutuusin, yung nasa iyo, kay Lord yan. Hindi ko na yan palalawakin pa. Ang sabi ni Pablo, knowing Christ, gaining Christ, and becoming like Christ. In what manner? Resurrection, death, and resurrection. Yan ang Kristiyano. Yan ang totoong Hudyo. Yan ang totoong spiritual na Hudyo, mga kapatid. Hindi ka kontentong nakilala mo lang ang Panginoon. Kinikilala mo pa si Lord. Asawa ko nga 35 taon na kaming mag-asawa. Sumasablay pa rin ako. Tatlumput 5 taon, mga kapatid. Lagi mong katabihan sa kama. Pero hindi ko pa ganap na kilala ang asawa ko. Diyos pa kaya? Ang pagkatawag sa akin bilang pastor ay pintuan lamang para lalo pang kilalanin ang aking shepherd. Kasi siya ang shepherd ko I am an under shepherd. Lingkod lang ako ng Panginoon. Kaya tayo dito, kilalanin natin ang bawat isa. Huwag lang tayo makontento. Kaya na, linggo, nagkantahan na, umupo na, nakinig ng pagkatoon, nakinig ng mensahe, kumain ng konti. Si Matt, kahit mag-stay naman kayo ng konti. Makichismis naman kayo, kumusta ka na ba? Sino bang bagong asawa mo ngayon? Joke lang. Meron sana ako isi-share kaso na mag-aalas 12 ng mga kapatid.
Part 3, meron po tayong panauhing magsasalita dito. Suspense. Pag-pray po natin yun. 15 ay nasa Quezon po ako. 15 ba dear? 16. 16, 17, 18 ay nasa Quezon po ako. Hindi ba kita makakasama ng mahal? Anyway, so pag-pray po natin, 5th Sunday, nandito po si Pastor Joe. Anong tawag mo sa iyong sarili? Ngayon. Base sa 2 linggong pag-aaral natin. Meron pang 3 eh. 3 linggo pa eh. Bago ko makakalimutan, dito na po ako magtatapos. Sabi niya dito, Romans 9, 6-8. Sabi po ng verse 1, I speak the truth in Christ. Siya nagsasalita, si Pablo. I am not lying. Hindi po siya nagsisinungaling. My conscience confirms. Walang pagtatalo sa kanyang budi. Walang umuusig sa kanyang budi. My conscience confirms it in the Holy Spirit. Paano namatay si Ananias at saka si Sapphira? Yolo. Paano namatay si Ananias at saka si Sapphira? Nagsinungaling. Sino po dito hindi nagsisinungaling? Ikatiting lang. Wala. Bakit buhay ka pa hanggang ngayon? Bakit buhay pa tayo hanggang ngayon? Anong sabi ni Pedro? Totoo ba na ito lamang ang halaga ng pinagbilhan ng lote? Anong sabi ni Sapphira? Opo, yan lang po talaga. Sabi niya, bakit ba naman nakipag-isa ka pa sa iyong asawa? Ayun, yung mga naglibing sa kanya, papunta na dito at ikaw na ang susunod. Patay si Sapphira. Parang sinabi ni Pablo, yung lote at bahay, kung lote at bahay man, di ba sa inyo yon? Opo. Nung ipinagbili niya yon, na kanino ang pera? Nasa amin po. Di pumilit ba sa inyo? Wala. Bakit ka nangupit? Nagdesisyon ka palang ibigay. O di dinaya mo ang sarili mo. Ganon din sa pagbibigay ng ating pong kaloob. Marami po sa atin ang dadaya. Para hindi kayo mahirapan ng pagbibigay, pagkatapos po natin dito, Lunes bukas, di ba? Ikalawang araw ng linggo, sa Monday, di ba? First day of the day of a week is Sunday, di ba? Second day, ibibigay mong kaloob o ikapo, i-separate mo na. Huwag mo lang hintayin, Sabado na, kailangan ko lang maglagay. Separate mo na. Kasi makakalimutan mo pa yan. Tip lang naman yun. Sabi niya, I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my brothers. Ganun katindi ang pag-ibig niya sa kanyang mga kababayan. Isumpa na lang ako ng Panginoon, mawala na ako sa pagiging Hudyo. Sabi doon, for the sake, sa kapakanan ng aking mga kapatid. Those of my own race, Hudyo. Theirs is the adoption as sons. Kanyo ang mga Hudyo ay ang mga unang tao na inampun ng Panginoon. There's divine glory and the covenants, yung kaluwalhatian at yung tipan, nasa kanila. The receiving of the law, the 10 commandments, the temple worship, nung masimulan ang mga templong pinagawa ni Herodes, ni Solomon, at kung sino-sino pa. Ano pa? And the promises, at higit sa lahat, pangako. Anong pangako? Buhay na walang hanggan kung tutuusin. Theirs are the patriarchs, yung mga tagapanguna ng Biblia. Sa kanila nang galing.
And from them is traced the human ancestry of Christ. Kaya nga nagmamalaki itong mga Hudyo eh. Kasi kung ano ba yung trace? Babalikan, ano ba yung trace sa Tagalog? Kung tutuntunin. Kung tutuntunin ang pinanggalingan ni Kristo, saan siya galing? Sa Hudyo. Kaya dami na lang ipagmamalaki. God overall forever praise. Amen. Verse 6, ito na. It is not as though God's word had failed, for not all of who are descendant from Israel are Israel. Hindi lahat na nagmula kay Jacob. Saan galing si Jacob? Kay Abraham. Sino anak ni Abraham? Si Esau at Jacob. Sinong naging, si Isaac. At kay Isaac, galing si Esau at saka si Jacob. Doon magsisimulang tawagin ang Israel kay Isaac. Doon magmumula. Tignan niyo yung mga lipi-lipi. Pero ito mga kapatid, not everything, kasi si Jacob galing kay Isaac. Laging gloria ng tatay ang anak. Kaya nga ang God the Father, ang gloria niya kay Jesu Cristo sapagkat siya ang bugtong na anak. Kaya mapalad ang mga panganay. Sino mga panganay dito? Mapalad kayo mga kapatid. Double portion kayo. Double portion kayo ng problema. Congrats. Nor because they are his descendants, are they all Abraham's children? See? Si Pablo ito nagsasabi. Pag sinabi bang galing kay Abraham, talaga bang anak ba ni Abraham yan? Pag sinabi bang galing kay Isaac, talagang anak ni Isaac yan? Pag galing ba kay Jacob, talaga bang anak ba ni Jacob yan? At sabi niya doon sa Roma, hindi lahat ng Hudyo ay Hudyo nga. Hindi lahat ng Kristiyano ay Kristiyano nga. Hindi lahat ng born again ay born again na. Meron pang kasunod mga kapatid. Hantayin niyo po. Ano ba talagang tama? Hantayin o hintayin? Kasi minsan, intay lang, intay. Hindi hantay. So, sum up natin to. Kung wala kang karapatan, ay pinagkaloob sa iyo ng Diyos, paano mo siya tatawagan? Halimbawa, si Alex. Yung kapitbahay ka, Alex, di ba? May mga bata. Tinatawag ka bang Daddy Alex? Natawag ka. Anong pakiramdam ni July? Lalo kung pangit yung tumatawag sa iyo, Daddy Alex. At yung binibigay mo ba sa mga anak mo? The same bang binibigay mo sa mga tumatawag sa iyo, Daddy Alex? Sino mas mahalaga? Lahat tayo ay galing sa Diyos. Pero hindi po lahat tayo ay anak ng Diyos. At talakayin po natin yan ng malaliman, mga kapatid. So, yung mga tumanggap sa Panginoon, meron kang karapatang tawaging anak ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, kung anong pagmamayari ng Ama, mamanahin mo. Amen? O, mga kapatid, pansamantala, doon lang muna tayo. Kaya pong natin ito ngayon, alas 12 na po.